Tracy, hindi ko naman alam mo. So, ibig sabihin, yung una niyang pinasok ng mga civilian ay pawang mga Afgano. Na sila yung sa batas ng Magic Group. Tandaan nyo 1976, Diablo Squad. 1977, binuo ang Magic Group. So, na nagsimula yung pagbabago ng Diablo Squad. Okay. Ngayon, sa pagtakbo ng panahon, ang Diablo Squad ay naging controversial sa loob ng sandatang lakas ng Pilipinas. Ang dahil sila ay mga sundalo sa loob ng sandatang Pilipinas, hindi ba yung mga hindi maiwasan kasi sa isang organization, pares natin, hindi maiwasan na mayroong hindi maiwasan na mayroong hindi maganda yung kasi hindi pa nila mahal yung kapatiran, hindi pa rin nila. Ibig sabihin, sa loob ng Armed Forces of the Philippines, hindi kasi nila kilala ang Diablo Squad. Pinakilala nila pero hindi nila naintindihan. So nagduda yung mga matataas na pinuno doon na iba, mga mainggitin kasi hindi maiwasan mainggitin. Kahit sa inyo, may nainggit sa inyong kapwa. Aminin sa hindi, meron. So yun ang iniwasan natin. So, lumitaw doon na may mga matataas na pinuno ang posasyon ng Philippines. At doon, pinag-usapan nila kung anong dapat gawin. Sa pagpupulong, usapan nila na buwagin ang Diablo Squad. So, madalit salita, binuwag nila ang Diablo Squad, nabuwag nila. Pero hindi ibig sabihin na nabuwag ay talagang totally dinimulis. Tapos nabuo ang Magic Group 1977 sa Ligan. At nung pagtakbo ng panahon ay 1984 ay natawag sila ng kaluhan ng Post of the Philippines, David Ramos, na baguhin ang pangalan. Tapos ang pseudonym ay M.A. Noong 1984 naman, after ng pagbabago na yon, nagpatawag ulit sila ng convention sa Iligan, sa Mindanao. Yan, General Assembly nila o Unification Assembly. Pinatawag nila si Gringo Hunasan para maging saksi. Diba? Hindi ko pa nabanggit si Gringo Hunasan sa unang mga history. So doon nagsimula si Gringo Hunasan bilang maging kasama ng mga guardians. So hindi pa sa guardians, inimbita lang siya para maging saksi. Nawain, alamin kung ano bang kapatiran. Ngayon, dahil sa mainit na tanggap ng mga sundalo,